Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang alam si Han Sanchen tungkol sa pagpino ng mga armas, at walang gaanong karanasan si Han Sanchen sa kung paano ihiwalay ang espiritu ng sandata sa katawan. Gayunpaman, ang magandang balita ay ang Xiaobei ay tila may maraming karanasan. O sa madaling salita, naiintindihan nito ang sining ng pagdadalisay. Sa ilalim ng utos nito, inilipat ni Han Sanchen ang kanyang tunay na enerhiya at dahan-daang pinaghiwalay ang buong Hanmo. Habang kumikibot ang tunay na enerhiya ni Han Sanchen, unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga putok ng puting liwanag sa malamig na puno. Nagmamadaling ginamit ni Han Sanchen ang Jade Sword upang paghaluin ang kanyang tunay na enerhiya, at pinangunahan ang pagsabog ng puting liwanag sa espada upang pansamantalang itago ang Xiaobei. Pagkatapos, inilagay niya si Hanmo sa metal na tubig. Ang malamig na kahoy ay kay Yin, Han Sanchen, ginagamit mo ang iyong tunay na enerhiya para matuno ito. Oo, si Han Sanchen ay hindi nang ahas na magantala, at nagmamadaling sinunod ang mga salita ni Xiaobei, binalot ang malamig na kahoy ng tunay na enerhiya, tinakpan ito ng enerhiya ng apoy, at dahan-daang natunaw ang malamig na kahoy. Hindi nagtagal, ang malamig na kahoy ay talagang nagsimulang matuno ng dahan-dahan, at naging mga pagsabog ng mga itim na streamer na damaloy kasama ng tunay na enerhiya ni Han Sanchen. Pagkatapos mong ganap na matuno, dalhin ang metal na tubig sa paggalaw, at dahan-daang ilabas ang enerhiya na binago ng malamig na kahoy. Sa ganitong paraan, ang bawat pulgada ng metal ay matitiyak na magkaroon ng lakas ng malamig na kahoy. Sa ganitong paraan, ang mga pagbabago sa bawat lugar ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Tumanggo si Han Sanchen, masunurin na sumunod sa itinuro ni Xiaobei, tinutunaw muna ang malamig na kahoy, at pagkatapos ay dahan-daang pinakawalan ito. Ang itim na liwanag na binago ng malamig na kahoy ay nagsimulang maghalo sa tubig na metal, pagkatapos matugunan ang itim na liwanag ng malamig na kahoy, ang buong kulay ng metal na tubig, na orihinal na may halong ginto at pilak, had never seen before, or in other words, it should be a complex color system that did not exist theoretically. It looks like a single color, but it actually has at least 7 basic colors. It is not only beautiful, but also makes people say that there are such magical things in this world. Afterwards, this complex color became more and more beautiful, with bursts of dazzling light. But soon, with the disappearance of the light, the 7 complex colors returned to one color, calm and milky white, like milk. Siyang ganoong eksena, medyo natigilan si Han Sanchen. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil ang kanyang mga kamay, dahan-dahan pa rin itong gumalaw. Don't stop. Kahit sobrang nakakapagod, you have to maintain the fusion for at least quarter of an hour, para maging though rough ang fusion nila. Paalala ni Xiaobei. Tumanggo si Han Sanchen. Ang ganitong uri ng pisikal na gawain ay hindi mabigat, maaari lamang itong ituring na masalimuot. Hindi lamang si Han Sanchen ay hindi tumamlay kahit kaunti, ngunit siya ay gumalaw ng masigla bawat segundo. Ginagawa nito ang mga bagay para sa aking sarili, at higit pa para sa aking asawa, at hindi ako maaaring maging pabaya. Hindi nagtagal, ang tubig na metal ay ganap na sumanib sa Hanmo. Susunod, ay ang pinakadetalyadong gawain sa buong proseso. Pagpapanday at pagpino. Sa kabutihang palad, ang mga kabiguan sa nakaraang 2 araw ay hindi lamang mga kabiguan. Kahit papaano, dinala niya si Han Sanchen ng mahalagang karanasan sa paggawa ng mga armas. Humuhubog pa rin ito, sinundan ng pagmamartilyo,
ganap na ginagawang blanko ng espada ang metal na tubig. Sa pagkakataong ito, subukan mo, sabi ni Xiaobai. Tumingin si Han Sanchen sa magaspang na espada. Bagamat ito ay magaspang, nagbigay ito kay Han Sanchen ng ganap na kakaibang pakiramdam mula sa nauna. Ito ay isang nangungunang antas ng produkto na nagpapalam sa mga tao na ang material ay hindi karaniwan sa isang sulyap. Lalo na ang red gold na kulay na nagiging pagkatapos ng puti ay ganap na pinalamig, ito ay halos mas nangingibabaw kapag ang isa ay tumingin sa ito. Gayunpaman, ang espada ay ginagamit upang pumatay, at ito ay hindi sapat upang tumingin at pakiramdam lamang. Kaya, kailangan pa ring subukan. Kinuha ni Han Sanchen ang magaspang na espada at mabilis na lumabas ng bahay. Pagkatapos, nakakita siya ng malaking puno na puputulan. Gumamit ng isang puno upang subukan ang isang taybak, ang tingin mo ba sa isang puno, o napakaliit ng espada na ito? Malamig na sabi ni Xiaobai. Ito, hindi ba't dahil na rin sa maraming beses sinubukan ni Han Sanchen, at ang kanyang mentalidad ay bumagsak ng buo, at wala siyang tiwala. Kung ganoon ano ang hinahanap mo? Hindi malay na tanong ni Han Sanchen. At least kailangan mong maghanap ng mahirap, di ba? Nakakahiya ka naman, sabi ni Xiaobai. Matigas na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Han Sanchen, at hindi nagtagal ay napatitig ang kanyang mga mata sa isang malaking bato. Sapat na ba ang mga bagay na ito? Bahagyang gumalaw ang Jade Sword sa ilalim ng operasyon ni Xiaobai, at ang dulo ng espada ay nakaturo din sa direksyon ng malaking bato. Mukhang pumayag ito. No, I'm talking about the one behind the boulder. Sa likod ng malaking bato. Tulala na itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo, ngunit mas lalo siyang natulala. Wala, ngunit ang direksyon na itinuturo ng espada ay nakaturo pa rin doon, hindi gumagalaw. Si Han Sanchen ay ganap na natulala. Bigla siyang natigilan, parang may naintindihan siya. Hindi pwede. Parang multo si Han Sanchen, hindi mo ako papayagan. Bahagyang nagiba-iba ang Jade Sword, na parang tinatango ng isang tao ang kanyang ulo. Depende sa likod ng malaking bato, may bundok. Not to mention the broken sword it made by itself, kahit hawak niya ngayon ang panguaks, wala siyang kakayahang tumaga ng mga bundok. Higit pa rito, kahit may kakayahan siya, kayang-kaya ng panguaks, dahil ito ang hari ng lahat ng sandata, pero bakit siya? Umaasa lang sa tambak na ito ng scrap metal. Hindi ba ito isang tipikal na alakdan na nanginginig sa isang malaking puno? Nagbibiro ka ba? Bundok ito. Mariing umiling si Han Sanchen. Iniisip ang mga sirang bagay na pinanday ko noon, walang silbi ang pagputol ng puno. Ngayon, gaano man kakapal ang balat na si Han Sanchen kapag bumaba siya para magsibak ng mga bundok, hindi siya magiging ganoon kakapal ang balat. Hoy, bakit hindi ka umiinom ng alak? Sabi ni Xiaobai. Nagulat si Han Sanchen, ano ang ibig mong sabihin? Ang alak ay malakas at duwag. Panipi tuldok panipi. Si Han Sanchen ay ganap na hindi nakaimik. Ito ay talagang walang kinalaman sa pagiging duwag o hindi, ngunit isang bagay ng kawalang hiyaan. Lola, Han Sanchen ay talagang nalulumbay. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi ko kailangang magmadali sa aking sarili, subukan lang ang espada. Sa pag-iisip nito, direktang tumugon si Han Sanchen, umakyat ka lang, walang natatakot. Pagkatapos ng mga salita, umalis ka agad si Han Sanchen at aalis na sana. Kumbinsido ako. Mahina muli ang boses ni Xiaobai, iyan ba ang gusto mong puntahan? Damn, ikaw pa ang nagsabi na pumunta ako, ngayon pupunta ako, bakit bigla kang nag-iba ng tono? Kung ganoon, pupunta ba ako o hindi? Natarante si Han Sanchen. Kuya, Diyos ba talaga ang tingin mo sayo, o ano ang tingin mo sayo? Kahit na master ka sa crafting, hindi mo naman sisirain ang mga bundok gamit ang magaspang na espada, di ba? Reklamo ni Xiaobai. Hindi naman ganoon talaga, pero pinapanto mo ako, inosenteng sabi ni Han Sanchen. Si Xiaobai ay hindi nakaimik, totoo na pinakawalan kita, tama, ngunit hindi mo ako maaaring hayaang mamatay ka, pumunta ka na lang sa kamatayan. Hatiin mo ang bundok, sigurado iyon, pero ang tanong, pwede bang tapusin mo muna ang espada? Nang marinig ito, tumanggo si Han Sanchen. Anyway, ito dapat ang inaasahan niya sa kanyang puso. Yun ang pinlano ko talaga.
Sinubukan ko, para lang matest ang tigas. Sabi ni Han Sanchen, "You don't need to try this. Hanmo has changed its material. Its overall hardness is actually very strong. At saka, hindi lang matigas, but to be precise, it should be hard with softness." Naiintindihan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay talagang napakasimple. Pagkatapos akong ilagay dito, kumpletuhin ang buong espada. Pagkatapos nito, gamitin mo ang bundok na iyon bilang pagsubok. Tumanggo si Han Sanchen, gayunpaman, hindi ko alam kung paano iturok ang espiritu, kailangan mong turuan ako. Huwag kang mag-alala, mula sa oras na nagsimula ka, alam ko na ikaw ay purong isang baguhan, at sasabihin ko sa iyo kung paano ito gagawin. Gayunpaman, dapat kang makinig ng mabuti, kung hindi, natatakot ako na kapag pumasok ka sa kritikal na sandali, at nagsimula na rin akong mag-fuse bilang isang artifact spirit at hindi makapagsalita, pagkatapos ay kailangan mong umasa sa iyong sarili. Nang marinig ito ni Han Sanchen, hindi niya napigil ang matuwa, huwag kang mag-alala, isusulat ko ang lahat ng itinuro mo sa akin ng verbatim. Okay, kung hindi mo kayang gawin ang ganoong simpleng bagay, wala ka talagang karapatang magsabi ng kahit ano, sabi ni Xiaobai. Hindi nagsalita si Han Sanchen, at bumalik sa cabin. Sumunod ng mabuti si Yu Jian, at maya-maya, isang tao at isang espada ang muling tumayo sa harap ng tripod. "Handa ka na ba?" tanong ni Han Sanchen. Napangiti si Xiaobai ng mapanlate, "Inihanda ko na ito, paano ka? Sabihin mo sa akin, ano ang susunod kong gagawin, kailangan kong gumawa ng walang katulad na espada." Si Xiaobai ay hindi nakaimik, dapat mong tiyakin na ang mga bagay ay hindi sira. Susunod, tinapik mo ang espadang ito gamit ang iyong dugo upang mapunan muli ang aking aura. Pagkatapos, balutin ang aking kaluluwa ng tunay na enerhiya at ilagay ito sa espada. Tandaan, sa proseso ng paglalagay nito, tandaan na ganap na bumuo ng espada na may tunay na kapangyarihan. And, you can really echo each other to complete the soul inlay. Sa madaling salita, sa prosesong ito, sa katunayan, ang buong proseso ay nakabatay sa katotohanan na ikaw at ang chi sa espada ay pare-pareho. Han Yuan Tiancheng, naiintindihan mo ba? Tumanggo si Han Sanchen. Since you understand everything, then, the most important step is also the last step. Pagkatapos mo akong ilagay sa espada, kailangan mong pinuhin ito ng purong apoy sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos nito, gumamit ng matinding tubig para dahan-daang pumasok sa cooling state ang Sword God. Ang prosesong ito ay tumatagal ng 8 oras, hindi hihigit sa 1 segundo, at hindi nahihigit pa 1 less second. Tandaan, sa loob ng 3 araw at 3 gabi ng purong pagdadalisay ng apoy, kailangan mong panatilihin ito sa ilalim ng ganap na temperatura, at ang lahat ng mga ukit ng Sword God ay kailangan ding kumpletuhin sa prosesong ito. Nangangahulugan din ito na ikaw ay magiging napakasakit sa proseso. Panipi, kailangan mong maging sa ilalim ng mataas na temperatura at magtiis ng pagsunog ng mataas na temperatura sa iyong katawan. Natapos ang wikang katutubo, at saglit na wala ng tunog si Han Sanchen, nag-iniksyon ng dugo at espiritu, at pagkatapos ay nagpakilos ng may tunay na lakas habang umiikot muli ang kaldero ng 2 dragon. Ang tunay na pagdadalisay ay nagsimula ng opisyal sa loob ng 3 araw, si Han Sanchen ay nalunod sa dagat ng Zia mahirap, at ang init ay hindi lamang masakit, ngunit nakakabahala, ngunit kahit dito, si Han Sanchen ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at malakas na martilyo. Siyempre, ang kawalan ni Han Sanchen sa 3 araw na ito ay hindi nangangahulugan na ang paglilitis kay Daoskar at iba pa ay nasuspine. Nakaayos na si Han Sanchen para sa 7 araw na pagsasanay sa impyerno nang itakda niya ang 7 araw na espesyal na pagsasanay. Kahit na hindi pumunta si Han Sanchen, magkakaroon pa rin ng lahat ng uri ng pagpapahirap na magaganap. Sa katunayan, ang ganitong uri ng espesyal na pagsasanay ay medyo nakakainip para kay Scar at iba pa. Karaniwang, mas maraming kakaibang hayop ang kanilang nahaharap araw-araw, at ang mas malalakas na kakaibang hayop ay sumugod sa eksena. Sa ika-7 araw, ito rin ay noong si Han Sanchen ay nagpanday ng magaspang na espada at pumasok sa yugto ng paglamig. Tumagal ng 8 oras para lumamig si Han Sanchen, at hindi pa rin siya nagpapakita ngayon. Gayunpaman,
Ang espesyal na pagsasanay na pagmamayari ni Scar at ng iba pa sa ikapitong araw ay dumating gaya ng ipinangako. Nakakailang, bakit walang kakaibang Beast Army ngayon? Tumingin si Scar sa paligid, nakaramdam ng kakaiba. Oras na para magsimula ang trial training, ngunit ang ikinagulat nila ay ang nakapalibot na lugar ay nakakagulat na tahimik. May mali ba? Hindi rin maintindihan ni Hyjin. Ang katotohanan ito ay masyadong kakaiba, hindi dapat. Sa nakalipas na 4 na araw, ang kakaibang hukbo ng hayop ay dumating upang makipaglaro sa kanila halos sa iba't ibang paraan, lalo na kahapon ay halos umabot na ito sa kanyang rurok. Bukod sa napakaraming kakaibang hayop, direktang pinatay din ang ilang tila makalumang bagay. Ang mga mabangis na iyon ay halos direktang makasira ng espiritu ng mga tao. Ibig sabihin, pagkatapos ng maraming araw ng pagsasanay, silang 4 ay hindi pamilyar sa sitwasyong ito, ngunit direktang manhid, kaya't halos hindi sila nakaligtas. Kung may ibang tao na haharap sa ganitong uri ng pag-atake bigla, natatakot ako na sila ay umatras ng walang laban. To be honest, sanay na ako. Medyo nanlumo din si Piyuan. Lubhang hindi komportable na mabugbog ng mga kakaibang hayop araw-araw, at biglang mawawala. Bulong ni Paymo, pwede bang si Master ay nagpaplano na i-review natin ang natutunan natin kanina sa huling araw, para mapangalagaan natin ang ating sarili sa katahimikan? Mukhang makatwiran din ang sinabi ni Paymo. Kung tutusin, halos maabot nila ang limitasyon ng kakaibang hukbo ng hayop kahapon. Pagkatapos nito, ang kakaibang hukbo ng hayop ay malinaw na walang halaga na muling lumitaw. Gayunpaman, tumingin kayong 4 sa akin at tumingin ako sa inyo, ngunit hindi nila akalain na magiging ganoon kabait si Han Sanchen. Oo naman, sa sandaling ito, isang kakaibang boses ang tumunog. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!